Magandang araw mga kaibigan. Ah, Bigyan natin ng reaksyon ngayon yung interview ng Banateros kay Miss Cathy Binag kagabi. Nako, ang gaganda yung mga revelasyon ni Miss Cathy Binag. Dito natin malalaman yung saan nanggagaling yung kanyang lakas ng loob. Bakit hindi siya natakot na lumantad at patuloy na nagsasalita. Pakinggan natin ang revelasyon niya at komentaryo ng isang DDS vlogger na si Mosikero sa Bukid. What do you call this? Ang trabaho ko po dati, I'm an image consultant and fashion stylist for celebrities and politicians. Then, I'm also a chef. I love to cook. Ayan. Wow! Ang daming designation pala nito, di ba? Yes, go ahead. Then, may loyalty. Yun sabi ko, loyalty is my currency. Yan lang. Kaya, ever since then, kapag meron akong pinaglalaban, paninindigan ko yun, hindi para magsinungaling, but rather kasi kung ano lang yung katotohanan. Yun, napakaganda. Napakabungad ni Mang Ganit. Okay, so sa mga hindi pa nakakakilala ng gusto, si Miss Cathy Binag is dating karelasyon ng isang politiko, Florendo, congressman na dikit sa mga Marcos. So yun, na-interview siya ni Marlica, maraming pasabog na nagpapatotoo kung ano ang ginagawa ng mga powers that be. So, nakakagimbal yung mga pahayag niya tungkol sa paggamit ng pinagbabawal na gamot. Kaya lang, up to now, wala pa ring sagot ang mga powers that be. So, anong ibig sabihin nun? It's either true or ano. So, wala lang. Kibit-balikat lang sila. But bahala ng taong bayan. Marami ang naniwala sa mga pahayag ni Cathy Binag. Kaya hanggang ngayon, patuloy siyang pinapakinggan ng mga naniniwala sa kanya. Anyway, nagulat ako doon sa 48. Kasi kami, early 40s pa lang, pero pabulok na eh. Kaya ako yung pinakabata sa Banateros. Pero mas mukha pang matanda kay Ma'am Cathy. Hindi, marunong kasi yung mag-alaga. At nakikita kasi ma'am, may exercise to, tsaka positive lang outlook sa life. Kaya ganyan, ulat na utan mo eh. Wala yung botox. Walang botox, no? Original. Actually, ano masasabi mo doon sa unang bungad ni ma'am? 48 ba? Bagay sa 51. Bagay sa 51. Mag-birthday si Miss Cathy Binag ngayong December. 14 ba yun? Hindi ko natandaan na. So, advance happy birthday, Madam Cathy Binag. Magsi-50 na siya. Kaya lang, bata pang tignan ang kanyang mukha. Kasi 51. 51, 3 years lang ang gap. Oo, ganun yung 3 years. Ganun ba talaga dapat? Pagkano? Ba't ilang taong ka na ba? Si Banat by 48. 48. Si Banat Bay naman wala. O, teka muna, tapusin na natin yung personal. Bakit ba lumabas ang Miss Cathy Binag at bumanat sa mga abusado ng gobyerno? Iyon, no? Alam mo, I guess, all my life, like sabi ko nga yung first kid ko, diba na-abuse din ako. So, when you are seeing something already na kapwa babae mo, then I'm a victim eh. I experience what they're doing. Nakita ko, kasi hindi ako nanonood, kasi for like 3 years, nagbaback and forth ako sa Amerika. Dahil sa ginawa nila sa akin, parang pinagkaisahan talaga, kasi ako, binuli ako, even yung finorge pa nila yung mga signatures ko to sell my cars, my properties, kasi wala ako dito. Tapos I let it be. Then ang nalalaman ko, kasi may isang malapit na kaibigan si VP Sara na kaibigan ko. Tapos sabi niya, ate, kasama ko, JCI kasi ako, Junior Chamber International Senator ako. Sabi niya, ate, grabe yung ginagawa nila kay Inday, ganyan-ganyan. Sabi ko, bakit ang nangyari? Hindi ako nanonood na eh. Kasi nung umupo pa lang sila, alam ko na talaga na sabi ko, nako, kalokohan to. Alam mo yun? Kasi yung naging sap niya. Grabe, no? Na foresight na ni Cathy Binag itong mangyayari ngayon. Yung hindi na magandang pagpapatakbo. Kasi kilala niya yung nasa palibot ng presidente. Grabe. Na foresight niya na hindi maganda dahil yung mga nakapalibot nga sa presidente
Hindi siya nanonood nung una. So ito palang dahilan. Meron lang common friend niya with BP Sara na nagsabi na yung pang-aapi kay BP Sara. Kaya ito, lumantad na siya. Yun, inabuso ako, si Anton, di ba? So parang, naku, malabo to. Drugs na yan. Anyway. So ayun, mga kaibigan, mga kabayan, So, unang bungad pa lang, Sam Anton Lagdamino. yan, si Mosikero sa bukid na nagko-comment. Pagupo, wala daw klaro. So ayan, unang pa lang bungad, Sam Anton Lagdamino, inapuso siya. So alam niya na yung mga kalakaran at gawain ng mga bangag. O, di ba? Tuloy. So nung nakikita ko, then I was watching. I started watching everything February this year. Tapos nire-recall ko. Sabi ko, wow, ibang level to. So dun yung pumasok na, eto talaga mga tao to, no, ungrateful talaga. Walang pakialam, napakawalang utang na loob, at saka napakamakasarili. At saka imaginein mo ha, they are hurting all this, yung mga taong to, especially si VP Sara, na who goes against pa sa dad niya because she wanted to help them. Tapos siya pa yung tinitira, tapos yung Ale, wala na siyang ginagawa. She left nga eh. Para, okay, ayoko na, like what she said, ayoko na, alis na lang ako, toxic, mananahimik ako, I let them be. Pero hinabol siya, you know what I mean? Parang ginulo pa siya. Sabi ko, ay, hindi na to pwede. Parang for some reason, I don't even know saan nanggaling yung lakas ng loob ko. Yung parang sabi ko, if they can, ganun pala, they can do it to me, they can do it to the whole people, to the whole Philippines. Sabi ko, okay, fine, I need to do this na. And the only person that I told na, parang sabihin ko na lalabas ako, is my eldest daughter. Then I asked her opinion. She told me, Mommy, di ba remember, before mamatay si mama ko, kasi sunod yan, namatay dad ko, 22, 23 namatay mama ko. So sabi niya, remember Mami, sabi ni Lola, ni Mama tawag nila sa mom ko, demanda mo nga. Tapos siya pa mag-witness, sabi niya lahat, yung mga ganon. Eh namatay siya. Tapos parang maybe eto yun. Baka si mama rin yan. Pero ma'am, di ba kayo, siyempre, medyo matataas to eh. And meron kayong personal Yes. sa kanila, no? So, hindi ba kayo natatakot? Alam mo, again, hindi ko alam talaga. Alam mo, hindi ko alam saan nanggaling yung lakas ng loob. And maybe because for 3 years, I just isolated myself. Okay, mag-comment lang ko yung hindi niya alam saan nanggagaling yung tapak ng loob niya. Yung pinapanood ko siya, yung interview niya with Marlica, pag-alaman ko na, yun nga, she started in the wrong foot kasi may mga relationship siya na hindi maganda. Hanggang tumalikod siya sa kanyang hindi magandang ginagawa at lumapit sa Diyos. So ngayon, Kati Binag, may personal relationship sa Panginoon. At ang lakas ng loob niya nanggagaling sa kanyang paniniwala sa Diyos. Yan ang tunay na lakas. Yan yung nakita ko sa kanya. Kasi I feel like I have so much pain in my heart. Ganon. Tapos in-isolate ko yung sarili ko, tapos kay God lang ako. I think it's God providence talaga yun. Tapos until now, hindi ko alam saan nanggagaling. Until now, umuupo ako dito, again and again, kinuwento ko nga, maharap ako sa mirror sometimes, ano yung kinukonvince mo? Patakot ka, Kati, matakot ka. Wala eh. And I'm ready. You know you're a Christian, you told me a while ago. If you surrender 100% your life to God, I think you're ready. You're not afraid to die. You, of course, diba, nobody wanted to die, but I guess you're more ready because you know that saan ka pupunta? Fighting for the truth. Diba? So you're fighting for the truth, you're telling the truth. Yan, yung if you're a Christian, kung 100% isinurrender mo na ang buhay mo sa Panginoon, you're not afraid to die. Ganon, nangyari din sa buhay ko yan. Nung una, takot na takot akong mamatay. Kaya lang nung nakita ko yung sarili ko na makasalanan, I'm bound to hell, at nalaman ko yung ebanghelyo ng Panginoon, yung good news niya. O yun, tinanggap ko ang good news, yung ABC. Ulitin ko na naman. Accept. Inamin ko lang ako'y makasalanan. B. Believe. Naniwala ako na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng aking kasalanan. And then C. Commit or surrender. 100% isinorrender ko ng buhay ko sa Panginoon. Ngayon,
I have the same situation with Kati Binag. Hindi na ako takot mamatay. Ang prayer ko kada umaga, Lord, thank you for this new life. Kung kunin mo ako, ready ako. Anytime. Bisa, I view it na as if today is my last day. Pwede na akong kunin ng Panginoon na I'm ready. Ganun po. Kaya dapat po, isurrender na natin ang ating buhay sa Panginoon at magagaya tayo kay Miss Kati Binag. Truth and everything. That's it. Kasi ito si ma'am, nung napanood ko si Miss Kati, no, marami na rin kasi ako napapanood na kumakalaban sa gobyerno. And minsan naniniwala ako, minsan hindi. Si Miss Kati nung lumabas, talagang naniwala ako kasi meron siyang personal knowledge eh. So sabi ko, ito ano to, at saka wala siya. Okay. Meron akong kaibigang bishop o pastor sa Caraga Region. Nung napanood niya si Miss Kati Binag, sabi niya, very credible, kapani-paniwala ang testimony ni Miss Kati Binag. Pastor na ito born again pastor, kaibigan ko. So ako rin, nung first time ko siyang marinig, interview ni Marlica, sabi ko, tunay ito. Dahil na-experience niya. So, yun po, mabuhay ka, Miss Kati Binag. God bless you. Hindi ka nag-isa. Ang taong bayan na naniniwala sa Diyos at naniniwala sa iyo, so, suportan ka namin sa ituloy mo ang inyong paglalahad ng katotohanan.